Malalakas na hampas ng alon ang bumulabog sa ilang establishmento sa probinsya ng Aurora. Sa tindi, nawasak pati ang mismong kalsada. Narito ang report ni Gio Robles. Papalapit pa lang ang Super Typhoon Uwan sa probinsya ng Aurora kahapon. Yeah, here it is. That's a big one. Maladelubyo na ang patikim na bagsik nito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Wow! Halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga gusali ang malalaking alon. Maging sa mga kalsada sa gilid ng dagat, isinara dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Napatakbo na ang ilang residente nang biglang umapaw ang alon sa kalsada. Sa bayan ng Dingalan, nakuhanan din ang malakas na ragasan ng daluyong. Ang mga residenteng ito nagbayanihan para maiahon ang isang bangka. Dahil sa laki at bigat ng bangka, gumamit na ng backhoe para maiahon ito. Kinaumagahan, tumambad ang pinsalang iniwan ng super bagyo. Ito po ang daan mula doon sa Ampere hanggang Ditali. Wasak na wasak sa lakas ng mga alon ang Baler Kasiguran Road na nasa gilid lang ng dagat. Nasira totally itong daan, almost mga 200 meters siya na basag talaga ito. So walang madaanan. Dahil dyan, isolated ang tatlong bayan sa northern areas ng Aurora, ayon kay Governor Sid Galban. Ito yung nag-iisang daan natin patungo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran and Dilasag. Hindi kami makakuha ng latest update kasi wala kaming communication at pinipilit namin kung paano kami makakatawid. May alternatibong ruta man pero aabuti ng ilang oras dahil dadaan pa sa bundok. Stranded tuloy ang mga bakwit na gusto nang umuwi. Napakahirap po. Mahirap po talaga. Hindi namin alam kung anong nangyari sa iniwan po namin po. Pero may ilang nagpumilit na tawirin ang sirang daan at matinding alon makauwi lang. Yatanggal namin yung mga bato para makadang kami. Hinila kami ng dagat. Muntik na kami mamatay doon eh. Sa barangay Gupa, halos maubos sa mga bahay dahil sa daluyong. Halos wala nang mapapakinabangan sa mga gamit na sinira ng alon. Hindi lang basta mga ari-arian ang inanod ng malakas na daluyong sa lugar na ito, kundi maging mga alaala na nabuo ng mga residente sa mga bahay na ilang taon nilang naipundar. Si Ronron Rodriguez, binalikan ang dating kinatitirikan ng kanilang maliit na barong-barong. Siyempre po, malungkot po at wala na po kaming babalikan na tirahan. Pero sa ganun pa man po, nagpapasalamat pa rin po ako at wala pong, sa pamilya ko po, wala pong napinsala na buhay. Yung bahay po napapalitan, yung buhay po ay hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.